Anyway, tanggap lang tayo ng report ha. Karagdagang alokasyon ng mga LGU para po sa ayuda sa mga PWD at senior citizen, ibinungkahi po ni Senatoria Bol Rodante Marcoleta. Aba, dapat lang. Ibabalita po yan ni Erlo Bringas. Erlo? Kaya ni minumungkahi ngayon na maragdagan pa ang kasinukuyang umiiral na batas para sa benepisyo at ayuda sa mga senior citizen maging sa mga PWDs. Yan ang isa sa naging usapin mula pa noong nagdaang kongreso pero nananatili itong isang panukalang batas at natapos na nga ang kongreso muli na naman itong iain sa susunod na sesyon. Ayon kay Sagip Party's Representative at Senatorial Beth Rodante Marcoleta, napapanahon na raw na madagdagan ng tinatanggap na benepisyo ng mga senior citizen at PWDs dahil na rin sa taas ng mga gastusin at pagkain sa araw-araw maging serbisyo. Nauna nang sinabi ng grupo ng mga senior citizen na pambabaliwala raw sa kanilang sektor kaya hindi na nabigyang pansin ang proposed House Bill patungkol sa tinatawagan na Universal Social Pension sa mga senior citizen. Yan ay matapos mabidbin kasi at mabaliwala na nga matapos ang pagtatapos ng sesyon ng Senado at may tuturing nilang kawalan ng urgency. Ang ginawang pambabaliwala na sa nasabing panukalang batas. Malaki na matutulong ito sa mga senior citizen kung ito ay naipatupad. Dagdag pa ni Marcoleta, malapit na sanang may sakatuparan daw ang karagdagang benepisyo para sa mga senior bago matapos ang sesyon. Ang problema, iba ang inuna na may prioridad na batas na hindi naman daw mapapakinabangan ng ating mga kababayan. Yan muna ang latest, balik sa inyo. So meron pa ba siyang dagdag na panukala para dito sa mga PWD at senior citizen? Di ba meron na tayong senior citizen expanded law na 80, 85, 90, 95 hanggang 100? Ibig sabihin, meron pa sa mga dagdag na benepisyong pinapanukala, Erlo? Yes, Kuya Jen, ang sabi kasi ni Kong Marcoleta, medyo hindi na tatapat din yung kasalukuyang benepisyo ng mga senior. May nakahain sana na House Bill, proposed House Bill nung nakaraan. Yun nga yung tinatawag na universal pension dun sa mga para doon sana sa universal social pension sa mga senior citizen. Ang problema ay hindi na yon na bigyan daw ng pansin. Kumbaga nangyari kasi may ibang inuna, hanggang natapos na yung sesyon, wala na, nabaliwala na yung proposed House Bill na yun. Ayun, oo. Kamusta pala ang pag-iikot ni Kong Dante sa mga bayan-bayan at mga probinsya? Erlo, mukhang dinadagsana siya ng maraming tao, ha? Yes, Kuya Jen, naging mainit yung pagtanggap ng mga ating mga kababayan kay Kong Marcoleta, lalo na sa ito yung recent na inikot niya, yung Pampanga at yung ilang bahagi ng Bulacan. Yun nga, mga nakausap niya yung ating mga kababayan na nasa sektor ng senior citizen. At yung nitong nagdaan, yung mga nasa sektor naman ng pagsasaka para madagdagan yung ipinahayag niya yung mga dapat may dagdag na mga kagamitan or kaalaman doon sa pagsasaka para nang sa ganun, mas maging efficient yung kanilang mga ginagawa para makikinabang din yung mga consumer. Ayan. Nakatanggap pala tayo ng report, Erlo. Nelson, ha? Erlo, i-double check mo nga ito. Kasi, di ba, sumasama ka kay Kong Dante sa pag-iikot niya. Meron daw mga incumbent local officials, Nelson, ha? Alam mo bang, kapag kaalam nila na darating si Kong Dante sa probinsya o sa bayan na yon, tinatakot daw yung mga mayor. Pag tinanggap, marami kayong tao dyan sa pagdating ni Kong Dante. Incumbent mayor. Hindi, sinong nananakot? Mayroong mga, basta, somewhere over there. Tumatawag. Mayroong mga Mayor, pagka itong si Kong Dante, binigyan nyo ng permit na makapag-rally o makagawa ng mga kung ano-ano dyan, ha? Wala kayong ayuda. Aba. Hindi kayo mabibigyan ng AIX, MAIP, kung ano-anong mga, yung legal na ayuda na son, ha? Sagot naman ni Mayor. Hindi baling walang AIX. Ang importante, manalo ko. Yun na nga, pero merong iba, Nelson, na ganun ako. Yun bang hating-hating din na malaman kung gagawin niya? Sabi ng Mayor, may AIX ako, wala naman akong boto.
Iboboto mo ba ako rito? Oo. Talaga tong- Yun nga, Erlo, double check mo. May kasi na- ang problema ng mayor, pagka sinamahan niya si Kong Dante, Oo, ma-identify ang dami siya. niyang, ang daming boboto. Yun na Kanya, nga. Kasi kilalang kilala eh. Yun ang, tsaka yun ang magiging bandwagon Yes. yun ang- Paano kung ang gawin nung, hindi mo pala sasamahan, ha? Oo. Incumbent, ha? Incumbent mayor. Sumama yung kalaban. Yun nga ang pinoproblema Yung kalaban ng mayor na sumama. Yun ang nagiging problema ngayon sa local official. Kawawa naman si incumbent, di ba? Yung incumbent mayor hindi makapront, yung kalaban niya ngayon, kung ako na po ang kukukup sa inyo, akong bahala. Ang malungkot lang sapagkat siyempre incumbent mayor siya, hindi siya nagbibigay ng permit. Ayaw niyang bigyan ng permit yung, siyempre, di ba, may rally, may kung ano-ano, motorcade. Kaya alam mukhang mate-technical sila dyan. Yes. Ganon? Comelec yan eh. Diba? Well, Karapatan ng kandidato mga kampanya eh. Oo. Tanong mo nga yan. Campaign period ngayon eh, di ba? Alam Kasi hindi ka bibigyan ng permit. Oo, lumalabag ka ngayon sa... Di ba? Baka ma-disqualify ka pa niyan. Ayun. Tanong mo nga, Erlo, kung may totoo nga ito. Kasi sumbong yan, Nelson, ha? Oo. Sumbong at pinaparating sa atin ng ilang mga... Yung isang mayor. Hindi, marami. Marami daw. Confirm mo nga yan, Erlo, kung meron ng ganyang mga pangyayari sa mga bayan-bayan na pinupuntahan ni Kong Dante? Sige, Kuya Jan, i-confirm natin yan. Alamin natin yan. Parang si Erlo natakot din. Salamat na marami. Nakasabi si Erlo, tigilan mo yung pagko-cover kay Kong Dante, ha? Oo. Hindi na yun pala pag-iirap. Mawawalan ka ng ayuda. Lalo, ngayon daw atang, parang ngayong araw, kung hindi ako nagkakamali, nasa bandang Region 8 dapat si Kong Dante ngayon eh. Region 8, alam mo na, yung Leyte, Tacloban, Samar, Northern sa marami daw mga LGUs doon, ayaw siyang tanggapin, ayaw siyang bigyan ng mga permit. Ganun ba? Oo. Di swerte ng mga kalaban nila. Yun ang problema ng mga incumbent, Nelson. Yun ang problema. Sabi ng mga kalaban, Kong Dante, kung ayaw po kayong papuntahin ni Mayor ganito, ganyan. Kami nang bahala Kami sa'yo. po. Kung kinakailangan sa bubong ng bahay namin kayo lumapag, yung helicopter ninyo, gagawin po natin. Ayun. Merong isang matapang na mayor, Nelson, ha? Ito, ipinarating sa atin. Ito, incumbent mayor ng Himamaylan City, Negros Occidental. Siya ang mayor doon, si Mayor Raymond Tongson. Okay. Alam mo ba si Mayor Raymond Tongson? Incumbent yan. Incumbent mayor ito. Ang ginawa niya ngayon, sabi ng mga tao doon, at ang kanyang mga tauhan, Jen, hindi lamang po sa Himamaylan, lahat ng yung probinsya ng Negros, Occidental, Oriental at mga katabing probinsya ay gumugol pa itong si Mayor Tongson para ipakalat ang mga campaign paraphernalia ni Kong Dante. Sabi niya, hindi, tataya ako ng gusto niya kay Kong Dante. Anong walang ayu-ayuda? No? Anong walang ayu-ayuda? Kahit wala kayong ayuda, kaya kong tumindig sa sarili kong paa. Matapang din yung mayor ng ano eh. At kung kinakailangan na niya doon sa may mga katabi pang probinsya nila, doon sa Region 6, willing daw po sila na arugain at kupkupin ito pong si Kong Dante Marcoleta, Nelson. Ayan. Ganun sana. Salamat po ng marami. Mayor, bayaan niyo po, ipaparating natin kay Kong Dante yung ginagawa niyo para sa kanya, ha? Ganyan din yung ginagawa ni yung mayor ng Candelaria, Quezon, Nelson. Si Mayor Maki Bungaling. Oo. Ayan. Yung mga taga Quezon parang takot ding pumuronte kay Kong Dante, 'di ba? Alam mo naman diyan sa Quezon, andyan din yung mga kalaban sa politika, pero sabi ni Mayor Maki, hindi. Kami ang gagawa ng kaparaanan para tulungan ng Kong Dante dyan sa Quezon, sa Laguna at mga katabing probinsya. Ayun. Sana po, tignan natin kung ano ang mangyayari, no, ha? Sinasabi nga natin dito, Nelson, marami na talaga mga LGUs ngayon ang kahit na may pressure sa kanila ay tuloy-tuloy ang pagpapakita ng suporta kay Kong Dante Marcoleta. Salamat po.